Max POV. Max, you don't have to work today. How about we go out? Saan ni Warren sa akin habang nakadikwatro ang mga paa niya. Nakaupo na naman siya sa nag-iisang sofa ko sa bahay ko. Di ko alam kung bakit nandito pa siya, gayong ang alam ko naman, iahatid lang niya ako. Saan naman tayo pupunta? Isa pa, ikaw ba wala kang trabaho? Naalala kong sabi ni Tito kahapon, dapat gumaling agad siya kasi may board meeting sila, pero bakit nandito pa si Warren? Tsaka magaling ka na ba talaga? Kahapon kasi parang hinang-hina siya at nilalagnat, tapos ngayon parang walang nangyari. Baka feeling ko tuloy nag-inarte lang siya kahapon. Ang laki niyang tao pero sa lagnat, daig pa niyang batang alagain. Kapag may sakit siya, parang kawawa siya masyado. Pero ngayong okay na siya, sigurado nakakainis na naman siya. Ewan ko, hobby na yata ni Warren na painitan ng ulo ko. Oo, magaling na ako. Ikaw nag-alaga sa akin eh. Kaya labas tayo. Treat ko kasi inalagaan mo ko eh. Date. Kumindat pa ito sa akin. Umuwi ka na lang. Mas gusto ko magpahinga at saka maglalaba pa ako. Pagtataboy ko sa kanya. Tsaka date niya mukha niya. Mas marami akong gagawin ngayong araw, lalo na't malapit na ako maging driver ni Miss G sa Monday. Sigurado kung mas late na ako makakauwi minsan kapag may pupuntahan si Miss G at hindi kasama si Bossing. Gusto mo, tulungan kita? Sa lubong ang kilay na tumingin ako sa kanya. Mukha namang seryoso siya pero alam mong, anong alam niya sa paglalaba? Isa pa hindi ako papayag na labhan niyang damit ko? Umuwi ka na. Hindi ka ba nagsasawa sa mukha nating dalawa? Buong magdamag na tayong magkasama, nauumay na ako sa'yo. Namabito na parang bata sa sinabi ko. Binaba niyang nakadikwatrong paa at parang tama na nakalupaypay sa sofa. Max, labas tayo. Pangulit pa rin niya pero mariin akong umiling. Ayoko, iba na lang yayain mo. Eh ikaw gusto kong kasama eh. Pero ayoko ngang sumama. Napatanga ako sa kanya nang parang batang nagpapadyak siya sa sahig ko. Kaso napahinto siya nang tumunog ang phone niya. Umayos siya ng upo, binasa ang mensaheng natanggap. Nakita ko ang pagkunot ng noon niya. Nawala ang mapaglarong mukha niya kanina. Tumayo na ito. Okay, I will let you slide today. I'll go ahead. Paalam nito sa akin. Tumango naman ako sa kanya at madaling mamukha na umalis ito kaya nagtatakang napasunod na lang ako sa kanya ng tingin hanggang sa makalabas siya. Nang makaalis siya, agad naman akong pumasok sa kwarto ko. Mabutit wala akong pasok ngayon kaya may oras ako magpahinga. Bahala kong tumunganga buong araw. Wala lang. Gusto ko lang na walang gawin ngayong araw. Gagawin ko tong free day ko. Naligo agad ako. Naglaba gaya ng sinabi ko kay Warren. Hindi ko kasi nalabhan ng mga sinuot ko kahapon dahil kay Warren. Mabilis lang naman akong natapos. Pagkatapos, naupo na ako sa sofa ko. Wala namang TV dito sa bahay kaya ang phone na binigay sa akin ni Warren ang pinagkaabalahan ko. May pera pa ako nakatabi. May trabaho rin akong mas malaki ang sweldo kaya't siguro naman kahit manghingi ang kapatid ko may maibibigay agad ako sa kanya. Pero ngayong araw, free day ko muna lalo na't beses si Warren kaya tahimik ang magiging buhay ko. Napatanga ako nang ilibot ko ang mata sa buong paligid. Mag-isa lang ako. Nasanay ako nag-iisa pero minsan di ko mapigilang malungkot. Gusto ko rin namang makasamang pamilya ko pero dahil alam ko na malalim magalit sa akin ng ama ko, parang imposible na ako makauwi. Alam ko naman na hindi talaga yung panabong niya na kinatay ko ang tunay na dahilan, kundi ang pagkamatay ni Lolo. Namimiss ko na si nanay, ang mga kapatid ko, ang mga kaibigan ko sa probinsya pero hindi naman ako makauwi. Una, hindi ako papayagan ni tatay na makauwi sa bahay. Pangalawa, kapag umuwi ako, sayang kikitain ko dito sa Maynila. Tumayo na ako. Dahil wala naman akong gagawin dito sa bahay, ay naisipan kong lumabas. Matagal na kasi ako nandito sa Maynila, pero hindi pa ako nakakagala. Palaging bahay-trabaho lang ako dahil nga iniiwasan kong gumastos. Dapat pala sumama na lang ko kanina kay Warren nung niyaya niya ako. Kaso mukhang may natanggap siyang importanteng text kaya nagmamadaling umalis. Baka tungkol sa trabaho niya. Sa tingin ko, may trabaho siya sa kumpanya ng ama niya. Hindi ko lang alam anong klaseng negosyo ang meron sila.
Nagpalit ako ng damit at short na abot hanggang tuhod, tapos nakasapatos lang ako. Sinuot ko rin ang sombrero ko. Paglabas ko ng pinto ng apartment ko, nagkatingin pa kami ni Susie dahil palabas din siya ng apartment niya. Max, hindi ka pumasok? Tanong niya. Nilak ko ang pinto at tumakbang papalapit sa kanya. Hindi, sabi kasi ni Bossing, live with pay daw ako kaya't sino ako para tumanggi. Ang galante naman ng boss mo. Bata ba yan? Kasing gwapo ba ni Warren? Baka pwede mo ipakilala. Malanding saan ito? Gwapo, mayaman, matalino at... Ay, go ako dyan. Di niya na pinatapos ang sasabihin ko. May asawa, Diyosa. Napasimangot tong bigla. Ay, pass. Kahit gaano pa kagwapo, ayoko pa rin maging kabit, no? Humawak siya sa braso ko. Kaya nga ayoko rin kay Pogi kasi alam ko kung sinong gusto niya eh. Nandyan na naman siya. Kailan ba may araw na hindi nila ako aasarin kay Warren? Saan ka pala pupunta? Magwe-window shopping. Sama ako. Gagala rin sana ako kaya lang, sama na lang tayong dalawa. Siya na ang humila sa akin pababa. Napadaan pa kami sa saradong pinto ng apartment ni na Sander. Siguro nanay lang niyang nasa loob. Malamang, nasa trabaho ngayon si Sander. Nagpanood na lang ako kay Susie, kaso sa malayong mall pa niya naisipang pumunta. Bakit doon? Tanong ko sa kanya. May malapit na mall naman pero yung sa malayo at malaki pa niya gustong pumunta. Gagala lang naman kami, wala naman kaming bibilhin. Para naman sulit ang gala natin. Gumala ka pa, yan din naman sa malapit. Tsaka maraming gwapo dun. Maharot na bulong niya sa akin habang nasa jeep kami. May napapatingin pa sa amin dahil itong si Susie, kumakalingkay sa braso ko parang mawawala. Ninayaan ko na lamang siya. Nang makababa kami, agad kaming pumasok sa mall. Madalang ang tao dito dahil sobrang mamahal ng mga nakatinda dito. Di gaya sa ibang mall na may mga sale. May nakita pa nga akong artista tapos yung pinto, sensor siya, kaya kusang bumubukas. Puro branded ang mga nakikita kong store. Yung mga sikat, kaya literal na window shopping lang talaga ang magagawa namin ni Susie. Bala ko sanang bumili kahit 2 bagong t-shirt lang, pero kapag nakikita kong price, natatakot na akong hawakan ng damit. Alam mo, Max, kapag yumaman ako, ililibre talaga kita dito. Kahit anong bilhin mo, akong bahala. Nangangarap na saan ni Susie habang tumitingin-tingin kami sa mga store. Paano ka naman yayaman? Eh di mag-aasawa ng mayaman, may iba pa bang paraan? Uminto kami sa tapat na isang manikin na nakasuot ng summer dress. Alam mo, sa panahon ngayon, maliban na lang kung mag-illegal ka, mahihirapan kang yumaman. Lahat ng lumalaban ng patas, madalong lang umaangat eh. Di ako nagsasalita sa tabi niya habang nakatingin lang din sa damit. May point siya sa sinasabi niya. Ang hirap ng buhay ngayon. Parang ang hirap umangat sa panahon ngayon. Gusto mo, bet tayo. Kapag nauna akong yumaman, iti-treat kita ng pang-shopping. Kapag ikaw nauna, i-date mo ko. Oh, wag kang tumingin ng masama sa akin. Girls date lang naman, friends date. Paliwanag niya pa sa akin. Eh paano naman ako yayaman? Di naman ako tumataya sa loto. Max, hindi ka pa tumataya, na-hit mo ng jackpot. Eksahiradang saan nito at hinila ako papunta sa ibang store. Ngunit napatigil kaming dalawa ni Susie na makita namin si Warren. Nasa escalator habang nasa unahan niya, pero nakalingon sa kanya at may matamis na ngiti sa mga labi nito. Napako ako sa kinatatayuan ko. Paakyat silang dalawa sa escalator. Nakatalikod si Warren pero alam kong siya yon sa tindig pa lang. Kilalang kilala ko na siya. Nakita ko pang hinawakan ng babae ang pisngi niya bago to muling tumalikod kay Warren dahil nasa pinakataas na sila. Nagulat pa ako nang bigla akong hilahin ni Susie para magtago kami at hindi makita ni Warren gayong hindi naman talaga ako makikita dahil paakit sila at aakit pa lang din sana kami. Si Warren yon, hindi ba? Kilala mo ba yung kasama niya? Tanong niya sa akin. Umiling ako sa kanya. Wala akong ideya kung sinong kasama ni Warren. Hindi pamilyar sa akin ang babae. Ngayon ko lang siya nakita. Straight na straight ang mahabang buhok nito. Tapos ang sosyal pang tingnan. Halatang anak mayaman. Baka girlfriend ni Warren. Dahil kita kong si Warren ang may dala ng mga paper bags na sa tingin ko ay pinamili ng babae. Ibig sabihin maaaring ang babaeng yon na nag-text sa kanya. Ang galing naman. Isang text lang nagmamadali na siyang umalis kanina. Siguro importante sa kanya ang babaeng yon. Lumiko kami ni Susie.
Di na natuloy ang sanay pag-akit namin sa next floor ng mall. Mukhang may gustong mag-claim ng prize mo, Max. Saan nito habang naglalakad kami? Huwag kang papayag. Tantanan mo nga ako, Suzy. Sinabi ko naman sa'yo, kaibigan lang kami ni Warren. Tsaka kung may kasama siyang ibang babae, ano naman sa akin? Alangan namang pagbawalan ko siya. Wika ko, pumasok sa isang store. Mga mamahaling damit ang nakikita ko. Halatang hindi ko afford ang price pero gusto ko lang magtingin para mabaling sa ibang atensyon ko. Pwede mo namang tanungin kung sino yun. Baka kaibigan lang niya. O baka kapatid o kaya pinsan. Paungulit ni Suzy habang magkatalikuran kami. Sa mga bags naman nakatuon ang atensyon niya. Hayaan mo na lang siya. Baliwalang sagot ko sa kanya. Max naman bakit ka ba ganyan? Wala lang ba sa'yo yung nakita mo? Oo, kasi buhay naman niya yun. Pakialam ko ba? Malamig na tanong ko sa kanya. Humakbang papunta sa mga nakadisplay na sapatos. Napapansin ko rin nakatingin sa amin ang sales lady. Lumapit sa akin si Suzy. Talaga, wala kang pakialam. Gayong kaninang umaga nakita ko kayo nagkikis-kisa ng mga nguso sa loob ng kotse. Natigilan ako sa sinabi ni Suzy. Ngumuso pa ito. Nakita mo kami? Nabubulol na tanong ko. Nakabukas yung bintana, kaya malamang nakita ko. Nasa taas ako Magbubukas pa lang sana ng pinto ng apartment ko. Narinig kong may dumating na sasakyan kaya sinilip ko kaso yun nga yung nakita ko. Ngumuso ito. Mabilis ko siyang hinila palabas ng store. Kulang na lang kalad ka rin ko siya para makalabas kami ng mall. Nakakahiya, nakita niya kami. Tinted naman ang kotse ni Warren kaya paano niya na kami nakita? Max, teka lang. Reklamo ni Suzy kaya nilingon ko siya pero nagpatuloy ako sa paglalakad kaya muntik ko lang mabunggo ang makakasalubong ko. Max, nakangiting bati sa akin ni Madam nang makilala niya ako. Hello po, pasensya na muntik ko po kayo mabangga. Paghingi ko sa kanya ng paumanhin at binitawan ko ang pulso ni Suzy. It's okay, it's nice meeting you again. I'm expecting you to call me. Sabi lang naman niya kapag may kailangan ako, tumawag ako sa kanya. Pero wala akong kailangan kaya hindi ako tumawag. Pasensya na po, naging busy lang, pagdadahilan ko. How about tonight? Actually, it's my birthday today but my daughter, even if she came back abroad, is busy. Tamang-tama, nagkita tayo. Pumunta kayong dalawa sa bahay later, magluluto ako ng konting salo-salo. Kapag walang pumunta, kami lang ni Jenny ang kakain nun. Pag-iimbita niya sa amin. Naku, nakakahiya naman po. Huwag po kayo mag-alala, Madam. Pupunta kami ni Max sa birthday party ninyo. Singit naman ni Suzy at pinanlakihan ako ng mga mata. Tatanggi sana ako kaso bigla siyang pumayag. That's good. Don't worry. Hindi niyo kailangan magdala ng kahit ano. Gusto ko lang na may iba pa kaming kasama mamaya. Be there at 6. May bibili lang ako kaya mauna na ako sa inyo ha. Kitang-kita na lang tayo sa bahay mamaya, okay? Napipilitang tumango na lang ako kay Madam dahil pumayag na si Suzy. Nang makalampas si Madam, ako na ang nila ni Suzy palabas ng mall. Bakit ka pumayag? Tanong ko sa kanya na makalabas na kami at naglalakad sa footbridge papunta sa sakayan. Alam mo, madalang mag-imbita yung si Madam. Ako nga nag-iisang taon na sa club niya. Di pa nakakapunta sa bahay niya Tsaka, tatanggi ka pa. Mukhang ang lungkot-lungkot ng birthday niyo Dumating nga raw yung anak pero busy naman. Kaya hindi pa rin niya makasama mag-celebrate. Kaya siguro tayong inimbitahan niya. Nakakahiya. Oy, bakit ka mahihiya? Invited naman tayo. Buti sana kung pupunta tayo nang hindi niya sinabi at saka mag-party na lang tayo. Baka may libreng alak, may dahilan kang mag-inom para dyan sa sawing puso mo. Matalim akong tumingin sa kanya. Ang lakas ng boses niya, mabutit walang pakialam ang mga kasabay namin naglalakad. Kung ano mang iniisip mo, mali ka. Walang namamagitan sa aming dalawa. Yung nakita mo kaninang umaga, walang mali siya yun. Napahinto ito sa paglalakad at tumarap sa akin. Walang mali siya. Max, kahit kanya ng suot mo, babae ka pa rin. Nakita ko kayo naghahalikan tapos walang mali siya. Ano yon? Friends with benefits kayo? Huwag mo kong patalunin sa patag. Mas marami ako experience sa'yo kaya hindi mo ko mauuto. Baka nga higit pa doon ng inakbayan ko siya bago ko tinakpan ng bibig niya. Bago pa man niya matapos ang sasabihin niya. Tsaka ako muling lumakad kaya nagpatianod siya sa akin. Sa gitna pa ng maraming tao niya na piling dumakdak, nakakahiya sa mga nakakarinig. Mahabang paliwanag pero anumang iniisip mo, huwag mo nang dagdagan pa.
Umuwi na tayo. Mamaya ako ipapaliwanag sa'yo. Wika ko sa kanya. Para naman hindi kami sa gitna ng maraming tao nag-uusap. Sige, para makapag-beauty rest din tayo para mamaya. Sang-ayon ito at sabay na kaming nagtungo sa sakay ng jeep pa uwi. Talagang literal na window shopping ang ginawa namin dahil wala kaming dalang kahit ano habang pauwi. Habang nasa jeep, abala si Suzy sa phone niya, habang ako naman di mapigilang mapaisip sa nakita ko kanina. Sino nga kaya ang babaeng kasama ni Warren? Pinilig ko ang ulo ko. Kasasabi ko lang na wala akong pakialam, kaya't dapat hindi ko yun isipin. Wala akong karapatan na magtanong dahil kaibigan lang naman ako. Pwede niyang i-date kahit sino. Ngunit hindi ko rin mapigilang mapasimangot. Kanina lang inaaya niya akong lumabas kasama siya, pero may iba pa pala siyang option kapag hindi ako sumama. Ang dami talaga niyang reserbang babae. Bakit ba ako naaasar? Ano naman kung nakita ko siyang may kasamang iba, hindi dapat ako affected. What? Napatakip ako ng tenga ko sa lakas ng sigaw ni Suzy. Nandito na kami sa apartment ko. Pag uwi naming dalawa, agad niya akong hinarap. Akala ko, lulubayan na niya ako pero talagang hindi niya nakalimutan yung nakita niya kanina. Max, kung gusto mo lang palang matutong humalik, bakit hindi na lang ako? Kayang-kaya kitang turuan at saka hindi naman yung tinuturo eh. Anong akala mo sa paghalik? Special skills? Alam mo, daig mo pang nabudol sa Quiapo dahil sa offer ni Warren. Kaya pala umagang-umaga naghahalikan kayo sa kotse? May ganun pa palang tutorial? Di makapaniwalang saan nito habang nakatayo sa harap ko. Ngumuso ako. Ano magagawa ko? Alam ko naman yun, kaso masarap humalik si Warren. Nadadala ako. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Lumalabas ang pagiging babae mo, gaga. Namumula ka. Hinawakan ko ang magkabilang pisngi ko. Sabihin mo nga sa akin, tama ko hindi ba? Hindi ka baliko? Pagpapaamin niya sa akin. Bakit ba? Kapag ba tomboy, bawal nang humalik sa lalaki. Tsaka nagpapaturo nga ako para malaman ko kapag hinalikan ko ang first girlfriend ko. Pagpapalusot ko sa kanya. Ayaw kasi akong tantanan. Bakit daw kami nag-kiss ni Warren? Kaya inamin ko na sa kanya ang totoo. Ako pulukuhin mo. Alam mo ba kaninang umaga, hindi lang ako ang nakakita sa inyo? Napaayos ako ng upo sa sofa dahil sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Huwag niyang sabihin na may iba pa. Si Sander. Nakita din niya kayo kasi pababa siya ng hagdan nung dumating kayo. Hindi mo ba alam bukas ang bintana? O masyado kang busy kaya hindi mo napansin? Tapos kung kailan tapos na, saka nagtaas ang window. Wait, hindi kaya sinadya ni Warren yun? Nanlalaki ang mga mata nito at biglang napatili sa hindi ko malamang dahilan. Medyo napatalon pa siya. Habang ako ay nagulat sa nalaman ko na maging si Sander, nakita pala kaming dalawa ni Warren. Ano bang pinagsasabi mo? Max, maaaring gusto ka niya. Tumirik ang mata ko sa sinabi niya. Imposible ang bagay na yon. Nakita mo ba yung kasama niya kanina? Maganda, makinis, halatang mayaman. Tapos sasabihin mo may gusto siya sa akin. Okay ka lang? Lumapit siya at naupo sa kanang armrest ng sofang kinaupuan ko. Hinawakan ng baba ko, tinaas yon kaya medyo napatingala ako. Alam mo, maganda ka. Mas maganda ka dun. Mas sexy ka. Yaman lang ang laman nun sa'yo pero kung ganda, naku girl, ilalaban kita. Ikaw yung magandang walang ka-effort-effort. Ganyan lang ang suot mo. Mas maganda ka pa rin sa akin. Paano pa kapag nag-ayos ka na? Marami kang babaeng patataubin. Kaya huwag kang ma-insecure sa babaeng yon. Ang isipin mo, paano mababawi mo sa kanya si Papa Warren? Tinabi ko ang kamay niyang nakahawak sa baba ko at sumimangot ako. Di ko alam kung nalipasan siya ng gutom at kung ano-ano ang kabaliwan ang sinasabi niya sa akin. Pwede ba, Suzy? Wala akong balak makipagkompetensya sa babaeng yon at saka babae ang gusto ko, okay? Asar na tumayo itong mali at lumayo sa akin. Alam mo, sabihin mo yan sa hangin kasi hindi ako naniniwala. Baka di mo lang kayang tanggapin anumang nararamdaman mo sa ngayon, kaya hindi kita pipilitin. Pero sinasabi ko sa'yo ha, makiramdam ka. Ano nga bang nararamdaman mo? Hindi ka ba nagsiselos na nakita mo may kasama siyang iba? Bakit naman ako magsiselos? Jowa ko ba siya? Umikot ang mga mata niya. Jowa kayo o hindi, kahit wala kayong label basta may feelings ka sa isang tao, hindi mo mapipigilan na magselos kapag may kasama siyang iba. Sure ka walang kirot? Tiningnan niya ako na para bang inaarok niya ang nararamdaman ko. Nagkibit balikat lang ako sa kanya.
Wala. Hindi mo iniisip habang nasa jeep tayo? Natutulala ka kanina. Nagkukwento ako ng pera kaya natutulala ako, no? Naku, ewan ko sa'yo, Max. Babalik na ako sa apartment ko, masyado kang matigas. Wala namang tumitigas sa'yo. Magpapakabit ako. Pahabol ko sa kanya habang palabas na siya ng apartment ko. Che, huwag kang sinungaling as if naman gagawin mo. Umirap pa to sa akin bago tuluyang lumabas. Nanghihinang napasandal naman ako sa kinaupuan ko. Mapait akong napangiti. Ang tagal kong nagpanggap na ganito. Parang walang lalaking magtatangkang lapitan ako pero hindi ko napapansin na may isa palang nakalusot. Hindi lang siya nakalapit sa akin. Pakiramdam ko, unti-unti niya nang pinapasok ang sistema ko at yon ang hindi ko gusto. Mapait na lang akong umiti dahil sa mga sinabi ni Suzy. Alam ko naman yun eh. Di naman ako manhead pero takot ako mag-assume. Takot akong masaktan. Napaayos ako ng upo nang tumunog ang cellphone ko kaya nagmamadali kong kinuha yon. Si Hazel ang tumatawag. Ibig sabihin may kailangan siya? Hello ate. Oh, bakit? May problema ba? Tanong ko kahit ramdam ko na agad sa boses niya na problemado siya. May pera ka ba? Kailangan ko kasing magbayad para sa ambagan namin eh. Tapos si nanay kailangan bumili ng bagong nebulizer kasi hindi na gumagana yung dati. Walang paligoy-ligoy na sagot niya. Sige, magpapadala ako. At saka ate, oh, um, si Kevin, sumali siya sa basketball kaso wala siyang pambayad ng uniform. Baka raw pwedeng makahingi din. Si tatay kasi nagsabi sa kanyang bibigyan siya eh kaso nagkasakit, 'di ba? Kaya walang pera, kagagaling lang. Um, sige. Hindi ko naman sila pwedeng pagdamutan kaya ibibigay ko na lang sa kanila ang mga kailangan nila. Ayoko kasi na maranasan ng mga kapatid ko kung ano yung naranasan ko dati. Yung kapag hihingi ako kay tatay, papagalitan pa niya ako. Kaya si Lolo ang madalas ay palihim na nagbibigay sa akin. Minsan nga kahit pambaon wala ako, kaya tiis na lang ng gutom. Mabuti na lang nilibre ako ni Lolo ng merienda dati, pero pinapagalitan naman siya ni tatay kapag nalalaman niya. Salamat ate, the best ka talaga. Pambobola pa nito. Si tatay? Tanong ko sa kanya. Umaasa kung baka tinatanong ako sa kanya ni tatay. Kahit katiting lang, baka naman namimiss din ako ng ama ko. Okay lang siya, magaling na? Hindi ba niya ako tinatanong? Ate, may taang pumunta dito nung nakaraan. May tinatanong siya kay tatay, ate. Di ba may kapatid si tatay? Tanong ng kapatid ko na hindi sinagot ang tanong ko sa kanya. Maging ako ay natigilan sa tanong ni Hazel. Wala akong alam na may kapatid ang ama ko. Hindi yun nabanggit sa akin ni tatay o kahit na ni Lolo. Sa pagkakaalam ko, solong anak si tatay ni Lolo. Kapatid? Wala. Pero may babaeng pumarito nung nakarang araw kaso pinagtabuyan siya ni tatay kaya kuya ang tawag niya kay tatay. Pagkukwento ng kapatid ko. Hazel, hindi ko alam eh. Pero sa pagkakaalam ko, walang kapatid si tatay. Kahit kailan wala akong naalalang may nabanggit sila sa akin na may kapatid si tatay. Baka mali lang pagkakaintindi. Ang kapatid ko. Baka kamag-anak lang ni tatay kasi hindi ko rin kilala ang mga kamag-anak niya. Sa pagkakaalam ko kasi, lumipat kami ng tirahan ng bata pa kami. Malayo sa mga kamag-anak namin. Ganun ba? Hindi ko kasi maintindihan masyadong usapan nila. Kasi pinapapasok ako sa loob ng bahay pero galit na galit si tatay. At ang sabi pa niya ay uminto ito sa pagsasalita sa kabilang linya. Ang akala ko nga ay naputol pa ang tawag dahil tumahimik siya. Pero nang tingnan ko naman ang phone ko, connected pa rin ang tawag. Anong sabi niya, Hazel? Huwag ka na raw umuwi. Parang may tumarak sa dibdib ko sa sinabi ng kapatid ko. Hindi agad ako nakapagsalita. Hindi na ako dapat magulat sa maaaring sabihin ni tatay, pero hindi ko maiwasan na masaktan. Sa ilang taon kong pagkawala, ayaw pa rin niya akong makita? Hindi ba niya ako namimiss? Kasi ako kahit alam kong galit siya, miss ko ng tatay ko. Kasi kahit magkasama kami dati, hindi ko naramdaman na may ama ko. Isa sa mga bagay na kinasasabikan ko ay ang pagmamahal ng isang ama pero imposible ko yata yung maranasan. Sige, magpapadala na lang ako ng perang kailangan ninyo. Bye! Saad ko at nagmamadaling ibinaba ang tawag. Mariing kinagat ko ay babang labi ko.
upang hindi na ako maiyak. Ayaw pa rin niya akong makita. Hindi pa rin niya ako napapatawad. Malakas na bumuga ako ng hininga para alisin ang bara sa dibdib ko. Kinuha ko ang kwintas na suot ko. Palagi ko tong suot pero nakatago siya sa damit ko kaya hindi masyadong napapansin. Medyo mahaba yon kaya ito ay sikip sa dibdib ko. Binigay ito sa akin ni nanay at ang sabi niya, galing na to kay lolo. Ang utos niya wag na wag ko to iwawala. Nagulat pa ako nung malamang hindi peke ang kwintas na to. Di ko alam paano nagkaroon ang lolo ko nito pero ito na lang ang tanging alaala na iniwan niya sa akin. Kaya kahit kapos na kapos ako, hindi ko to naisipang isang laha. Hugis susi iyon. Minsan iniisip ko, siguro may kayamanan ng lolo kong iniwan at ito ang susi pero parang imposible yon. Mahirap lang si lolo. Simpleng taxi driver lang nung malakas pa siya. Lo, sana buhay pa kayo. Kung buhay kayo, mas masaya. Kasi alam kong may isang taong nagmamahal sa akin ng totoo. Meron taong handang makinig sa akin at tawanan ako habang pinapalakas ang loob ko. Sorry kung nawala kayo dahil sa akin. Di ko pa rin napapatawad ang sarili ko kaya siguro wala akong karapatang hingin ng kapatawaran ni tatay. Kasi hindi ko rin kaya yung ibigay sa sarili ko eh. Kung nabubuhay ka siguro, pinagalitan mo na ako ngayon. Sabi mo kasi sa akin, malakas ako. Dapat malakas ako palagi. Pero wala kang sinabi na hindi ako pwedeng umiyak, hindi ba? Sana lang nandito ka pa para pagkatapos kong umiyak, yayayain mo akong bumili ng ice cream para sumaya ulit ang mood ko. Pero kung buhay ka siguro, pagagalitan mo rin ako kasi ganito ang forma ko. Gayong lagi mong sinasabi dati, ilalaban mo ako sa mga pageant. Hindi na ako pang beauty queen ngayon. Patuloy akong umiiyak at tinahayaang umagos ang luha sa pisngi ko. Lori, sorry kung ang apo niyong pangarap na maging beauty queen. Piniling magpakalalaki ngayon kasi kapag hindi ako naging ganto, sino magtatanggol sa akin pag naulit ang nangyari noon? Okay naman ako kanina. Masaya pa ako nang umalis ng bahay pero di ko alam na iiyak ako ngayon. Isa pang gumugulo sa isip ko, siguro, kung babae akong nakilala ni Warren, baka ibang tingin niya sa akin. Baka may pag-asa pa. Pero habang nakikita ko siya kasama ng babaeng yon, nilaman ako na insecurity sa katawan ko. Kasi alam kong di ko kaya maging katulad ng mga babae na nasa paligid niya. Kailangan kong panindigan ang pagkatao ko ngayon. Pero, siguro kahit magustuhan niya ako, hindi ko pa rin siya po pwedeng gustuhin kasi ang sabi ni tatay, salot lang ang gandang meron ako. Hindi daw dapat ako proud na maganda ako dahil sa itsurang ito, merong namatay ng dahil sa akin.